Basta na kayo dyan, mga solid ka-DDS, mga tol. Tirik ang araw, pero lamig pa rin. Ito sa napanood ko sa sinabi ni Spox Harry Roque, nakapasok na raw ang ICC rito, ICC dyan sa Pilipinas, sa atin, at ayun nga, talagang balak ipakulong ang mag-ama, balak arestuhin ang mag-ama, si Inday Sara at si Tatay Digong. Ano ginagawa ni BBM na dati, ilang beses niya nang sinabi na walang karapatan ang ICC. Walang jurisdiction dyan sa Pilipinas. Dahil gumagana ang justisya natin dyan sa Pinas. At wala na tayo sa ICC nung panahon pa ni Tatay Digong. Kasi yun nga, si Secretary Boying Remulla umamin na nga, nagsalita na nandyan sa Pilipinas at pinag-aaralan ng ICC ang kaso kontra sa extrajudicial killing at dyan kay Inday Sara. Talagang balak nilang ipa-aresto yung mag-ama. Ang pasimuno nito talagang si Tambaloslos yung Kongreso. Kasi nga, malaking balakid sa kanila ang mag-ama sa kanya. Ang mahirap lang dito kay BBM, nagpapakatuta siya sa pinsan niya sa Kongreso. Hindi siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, kundi ang hindi natin malaman kung yung asawa niya at si Tambaloslos ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya talagang sisi ang taong bayan kung bakit niluklok. Ang inaasahan ang magiging katulad ng pamumuno ng kanyang ama. Pero ang nangyayari ngayon iba. Kaya talagang dismayado ang taong bayan sa pagluklok sa iyo, BBM. Kaya yung sabihin mo yung Uniteam at yung 31 million na bumoto sa iyo, hindi na yun, hindi na solid yun na 31 million pa rin ang taga-suporta mo. At Uniteam, wala na ang Uniteam. Talagang sira na yan. Kung talagang tutuluyan ng ICC at pababayaan mo ang mga nangyayari ngayon, pababayaan mo ito, pag nagkaroon ng naglabas ng warrant of arrest at ipapa-aresto yung mag-ama, malamang sa malamang pag inaresto yung mag-ama, si Tatay Digong at si Inday Sara, malamang sa malamang diyan na matatapos ang karir mo, BBM, at ang administrasyon mo, ang karir ng Kongreso ni Tambaloslos. Kasi hindi naman papayag ang mga solid DDS supporters na arestuhin yung mag-ama. Talagang magwawala. Baka mag-people power yan. Kung ako masusunod, mas gusto ko nga para mapalitan ang administrasyon mo kasi napakalamya. Talagang totoo ang sabi ni Tatay Digong, weak leader ka. Ang dami ng pagkakataon na pwede mong ayusin. Sabi nga ng iba dyan, maraming mga nagpapayo sa iyo, ayusin mo yung administrasyon mo, ikaw ang magpatakbo ng bansa. Anong ginagawa mo? Wala. Talagang nagpapakontrol ka dyan sa, sabi nga ni Sec Harry Roque, ni Spox, na
papakatuta ka nga dyan sa pinsan mong si Tambaloslos. Siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi ikaw. Ngayon lang nagkaroon ng presidente na ang nagpapatakbo ng Pilipinas Speaker of the House ng Representative. Matindi. Kaya pag yan natuluyan, yung sinasabing magkaroon ng warrant of arrest yung mag-ama at uhulihin, tinitiyak ko sa inyo, diyan na matatapos ang karir nyo. Baka mag people power to yung sinasabi, kasi nga diyan na matapos yan yung karir nyo ni Tambaloslos, dahil magwawala ang taong bayan dyan, tiyak yan. Kaya pag hindi mo inayos ang pamamahala mo sa bansa, kami, mag-aabang na lang kami kung anong mangyayari. At sigurado, siyempre, doon kami kay Tatay Digong at kay Inday Sara. Kasi yon talagang ang Duterte, talagang nagsiservisyo sa amin ng taong bayan at sa bansang Pilipinas. Hindi katulad nyo na pansariling interest lang ang ginagawa nyo. Hindi para sa tao. Sayang yung mga pangako nyo at paghalal sa inyo ng tao. Yung mga pangako nyo nung nangangampanya kayo, tapos nabaliwala, walang natupad, walang nangyari. Lumala ang bansang Pilipinas. Kaya mag-aabang na lang kami kung anong mangyayari. Pero isa lang ang tiyak, talagang magwawala ang taong bayan. Baka dyan na matapos ang karir nyo ng administrasyon mo. Sigurado yan. Mag-aabang na lang kami ng mga solid ka-DDS. At yung mga taong gusto ng katotohanan, ayaw ng katiwalian, gusto ng katahimikan. Yun ang mag-aabang na lang kami. Yun lang mga tol, mga solid ka-DDS. Ingat tayong lahat.